Bakit ba ganito ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte? Nakakaduda ang mga pinagsasabi niya. Nagpapapansin lang ba o talagang may sayad? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Sobrang narcissism lang o baka may tililing talaga? Ang hirap kasing tanggapin na normal ang mga pinagsasabi niya. Sanay lang ba sa mga gawaing iligal? Kaya bukang bibig niya at ang solusyon niya sa mga bagay-bagay palaging iligal? Tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ang bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. No? Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Ngayon, nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito. Magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito. Magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito. Magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito. Magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Unahin natin i-discuss yung sinasabi niyang bakit daw di ipakulong sa detention cell ng House of Representatives itong si Martin Romualdez. Dahil nga may usap-usapan na kasama ito sa anomalya ng mga insertions. Kaya nga kahit ako nagsasabi na talagang itong si Romualdez ay isa sa mga dapat imbestigahan. Pero yung sinasabi ni Sara na ipakulong ka agad, what? Abogado ba talaga ito nagsasalita? Kung siya nga di ipinakulong sa Congress, kahit na napakadami na ng mga nakitang ebidensya laban sa kanya. Dahil hindi naman ganun nga ang tamang sistema ng batas. In fairness to Congressman Romualdez, may mga allegations laban sa kanya. Pero hindi pa siya naumpisahang imbestigahan. Ipapakulong na kaagad? Anong batas ang pagbabasihan mo? Sara Duterte, dito sa sinasabi mo. Yung batas nyo dati sa Davao? Hello? Kung ganyan ang batas na dapat pairalin, dapat matagal ka nang nakakulong. Panay pa nga abroad mo. Dahil wala silang sinseridad, pinakikita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Yung ginawa daw ng gobyerno sa tatay niya ay kidnapping. Kung kidnapping yung ginawa sa tatay niya, paano mo ipapaliwanag na ang buong gobyerno pumayag kasama ang pulis, AFP, presidente, DILG, Congress, Senado, pati ang Supreme Court? Dahil hindi naman ito nag-issue ng TRO. So, ano pa ba ang kulang na elemento para sabihin mo na legal ang pagkaka-aresto dyan sa tatay mo? Para lang alam mo, Sara Duterte, nakasulat ito sa international law, kung saan parte tayo ng international community. So hindi ko maintindihan ano yung madalas mong banggitin na kidnapping ang ginawa sa tatay mo. Ganoon na rin yung mga kasamahan mo dyan sa kampo nyo. Sinasabi nyo palagi, kidnapping ang ginawa. May basbas ng gobyerno ito eh. Pumayag ang lahat. Ang Supreme Court hindi nag-issue ng TRO. Ano bang gusto nyo? Kayo ang masunod? Kayo ang gobyerno? Kayo ang batas? Nasaan ang kidnapping doon? O dahil lang gusto nyo, mas mataas pa kayo sa gobyerno? Ganun ba ang gusto mo mangyari?
Kayo ang masusunod dahil kayo ang sikat? Gusto mo kayong batas dito sa Pilipinas? Nasanay nga kasi kayo sa Davao na parang kayo ang Diyos. At least dati yun. At sana di na masyadong ganun ngayon. Talaga bang may problema sa mental health gaya ng sinasabi ng marami? Kasama na si Sandro Marcos? Kasi laging abnormal ang mga appreciation niya sa mga bagay-bagay at abnormal din palagi ang solusyon na pumapasok sa isip niya at pinagsasasabi niya. Ignorante lang ba siya para isipin niya na dapat daw kidnapin si Saldico sa Amerika? Yun ang sabi niya. Bakit daw hindi kidnapin itong si Saldico sa Amerika? Salita ba ng isang normal yan? Isang abogado at elected vice president ng Pilipinas? Gagawa ka ng kidnapping sa Amerika? Paano mong gagawin yun? Kaya mo bang implement ng ganun-ganun na lang ang kidnapping sa Amerika? Baka imbes na si Saldico ang may problema, yung kikidnap ang siguradong magkakaproblema. Tsaka sa tingin mo, Sara Duterte, sino ang papayag na uutusan mong magkidnap doon sa Amerika? Di uso ang palakasan doon. Siguradong kalaboso. Kaya, sinasabi ko nga paulit-ulit, ang dami nang lumabas sa bibig nitong si Sara Duterte na kaduda-duda. Kaduda-duda. Maraming beses na yan. Nakakapagtaka yung mga lumalabas sa bibig niya na parang hindi nanggagaling sa isang lawyer at nanggagaling sa isang vice president. At itong mga DDS, mga gustong-gustong gawing presidente itong si Sara Duterte. Kahapon nga dyan sa rally, ang layo-layo ng tema ng kanilang gusto doon sa ipinaglalaban ng maraming tao na yun ang kadahilanan kaya sila nag-gather dyan, kaya sila nag-hold ng rally sa Luneta at saka sa EDSA. Ano ito? Para ikundina ang nakawan, ikundina ang mga anomaly, particularly dyan sa flood control projects na may anomalya at yung mga nangyayaring insertions dyan sa bicameral ng House of Representatives at ng Senado. So, hindi ko maintindihan bakit ang mga DDS na yan, mga pakawala na mga sa tingin ko ay pinagbabayaran, iba ang demand nila. Pababain daw itong si PBBM na malayong malayo doon sa tema ng kung ano ang pinaglalaban ng mga taong nandiyan. At Sara Duterte, di ka ba nahihiya sa mga sinasabi mo sa harap ng media? Sana kung ang mga DDS lang pinatutungkulan mo, ina-address mo, hinaharap mo sa mga pinagsasabi mo dyan sa media, maintindihan ko pa kung kayo-kayo lang nag-uusap-usap. Kaso siyempre, lahat ng mamamayang Pilipino na nanonood ng television, nanonood sa social media, naririnig ang mga pinagsasabi mo. Na hindi talaga kapani-paniwala na nanggagaling sa isang normal na tao, nanggagaling sa isang vice president, nanggagaling sa isang abogado. In fairness to you, BP ka ng Pilipinas. Magpa-check up ka na. Huwag na muna magkiyaw-kiyaw sa media. Kasi lalo lang nahahalata. Nahahalata yung mga pinagsasabi mo na hindi nanggagaling sa isang normal na takbo ng pag-iisip. Ang lakas tuloy ng sigawan ng mga tao dyan sa rally kahapon sa EDSA na may sayad ka. Nagsisigawan ng mga tao. Kinakantsawan yung mga supporters mo. Kasi nga dahil dito sa mga pinagsasabi mo na hindi maintindihan ng taong bayan kung ano ang pinanggagalingan. At tila nanggagaling sa hindi isang normal na salita, hindi normal na pag-iisip. I mean, abogado ka.
at kinalal ka bilang Vice President ng bansa. Pero ang solusyon na iisip mo parang pang elementary grade. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, si Lisa Araneta at si Martin Romales, no joke, nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, ha. And then he said yes. Yung lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ay, nako. So mga kapatid, mga kabayan, hanggang dyan lang po muna. Doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at yung inyo pong subscription ay malaking bagay sa amin. So please do subscribe, please hit the notification bell, pati na rin yung like button, at kung maaari po, pakishare natin ito para marami makarinig ng ating mga pinag-uusapan dito. At lumaki ang ating community dito sa aking munting channel. Salamat once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo muli.